I am not adept in the Tagalog dialect, nor am I well-versed in the Visayan. Kasi sa Davao po, pinaghalo, there's a evolving dialect there. Pinaghati ng mga anak namin ang Bisaya pati Tagalog. So if you are not from Davao and you are talking to the younger generation, hindi ho kayo magkakaintindihan kasi ganito ang style nila. Pupunta tayo doon sa lugar na daghang kayong mga Pilipino karon kayo nagsabot. Kasi pupunta yung presidente. Di man kada adlaw makita nato ni si Rodrigo. Let us go to that place. That is how they use the dialect of Tagalog and Visayan. But if you are a stranger there, galing ka Manila, you will have a hard time navigating where you are. Ako naman, one of those that really practice well. Minsan yung Bisaya ako naging Tagalog at ako pa ang nagagalit. Sabihin, ano sinabi mo? Yawa ka. You do not know how to talk in Visayan, you better, that's your worry, you're top. Pero actually, no offense intended. Maybe I talk in yung English ko, hindi rin masyado, saka matagal na kami dito. This will be the penultimate activity that I have to honor. And it's the greatest one that I'm proud of because I'm with you this moment. Matagal na ako dito. It's almost, I've been traveling from Cambodia. Wala na akong medyas. Oh. Naubos na. Tinatamad naman ako maglaba. Mahiya naman ako magtawag ng mga pulis kasi marami yan sila dito. A lot of army men, military, pati ang mga babae karamihan, pulis. Ayaw ko sana yung mga gaga. Wala man dito. Let me introduce to you the people running the government to assist me. Dapat malaman ninyo talaga sila so that at least makita mo lang ninyo personal. On the leftmost is actually the mayor of Taguig. She is the Mrs. of Senator Cayetano, Lani. Then you have Aimee Marcos. Then you have the ambassador. The ambassador of the Republic of the Philippines. Medyo I have to go back then. You have the Jel Miranda sa DND. And you have Jel Tabaquero, also retired sa DND. Then yung abogado ng mga artista, yung mga iskandalo ng mga naghiwalayan, nagkaliwaan, agawan, at inaariglo niya. At the end of the day, sa kanya nahulog lahat. Atty. Panelo, Salvador. Then you have yung PNP natin, Chief, si Bato. Then you have General Esperon, ang aking National Security Advisor. Then you have Ramon Lopez at Trade. Bebot Belio from Isabela to Ilocano, Secretary of Labor. Then you have si Yasay, narinig na niyo ito sa TV.
Well, when he talks in English, I think he was really an American. And Mr. President, I advise that we do well to wait for Trump because we do never know what's happening. Sabi ko noon na kababata ko ito, classmate ko, pero nung, ewan ko bakit nag-iba ang diksyon niya. Or the fact that we are feeling it's firm, sabi ko, sino yung Amerikano dyan nagsalita? Then you have the Defense Secretary. He comes from an Ilocano parentage of Cotabato City. Then you have Senator Alan Cayetano. Then you have Ernie Abella. Kayo mga taga-Davao, kilala niyo ito, pastor to. He's a pastor, really. And I got him because malinis ang bunganga niya pang kontra sa putang ina ko. Then may brad ako na kasama ko sa law school. Si Maranao, he takes care of the concerns of the Moro Muslim affairs. Attorney Dubs Mamao. Then you have the Chief of Staff, ang pinaka-mabigat sa Armed Forces. Commander-in-Chief of the Armed Forces. Si General Anyo. Then you have Bongo. Ang official aide ko, pati official bugaw ko. Siya yung traffic. At siya yung mamili kung sino ngayon, sino bukas. At iba pa. Live ba tayo? Hoy, ang nakikinig ngayon taga-Pilipinas, istorya lang yan, ha? Maniwala pala kayo. Then we have Martin Andanar. Ito yung hinahanap ng mga babae ang yawa. Kami ang hindi. Sana yung communication sa secretary. Siya yung dala ng PTB4, basta yung lahat. Press release sa Malacanang, kanya yon. At ang mga taga-Malacanang na Presidential Security Command. Sila yung, ayan lahat, yan nakabarong, pareho sa akin. I'd like to thank first the Republic of Singapore for hosting about 100,000 plus Filipinos and giving them the opportunity to work and earn money. And of course, for treating my countrymen the way you just treat also an ordinary Singaporean citizen. It's almost being equal here. And thank you for the use of this auditorium. And nakausap ko we had lunch together with the Prime Minister. And I expressed to them our gratitude for and in behalf of our countrymen and the government. Meron ako ditong prepared speech. Ang problema, nagtrabaho nito, utak nila, hindi akin. So, but lahat naman, fundamentally, kung ano ang nangyayari.
But let me start, kasi baka mapahiya kayo. In the crawler, yung sa TV, yung tumatakbo, sa CNN, pati BBC since yesterday, said that Duterte admits killing or shooting the criminals. Hindi sila nagkamali. Putang ina, papatayin ko talaga yung magagawa. Well, let me put it this way. Actually, when I was campaigning, I only promised you 3 fundamental things about the factors that would come our way. Pag nanalo na ako, I said, they would be there as long as we come up with a peaceful and clean country. Alam mo, ang experience ko niyan ang Davao. Would you have been to Davao? Tingnan mo ang Davao. Ang growth rate namin, community, internal. Alam mo ba ang growth ng Davao is 9? It's the highest. 9. Ang country natin is 7.9 national. Talagang lumalaki. But Davao was very peaceful since about 3 years after or 2 years after I took my oath of office as mayor. I've been your mayor for 23 years. Kaya nalinis ko ang Davao na perfect ko yung gusto kong gawin. And the sloganeering that I used coming from my mouth is the very same words now being used by the human rights of the United Nations, the State Department, girls, eventually pati si Obama. This is what, and you from Davao, alam ninyo to. Sinabi ko na, if you are here, and if you are into crime, kindly leave Davao. If you destroy Davao, I will kill you. If you are into drugs and destroy our youth, the next generation after us, pag ginawa ninyo yung gunggong at marami ang siraulo, and I would hate it, and I will kill you. Simple as that. And wala man akong record na sino yung tinamaan, sino yung natumba. Paki-check na lang ho sa mga punerarya, nandyan pa man sila. Look, it can never be a crime to say that I will kill you if you destroy my country. That is a very legitimate statement. Paski sino? Kung sinabi mo, sisirain ko, you deprive us of the next generation of the Filipino, I will destroy you. And when I was mayor, I was already the favorite whipping boy ng mga human rights. The extrajudicial killing na. No, I said, we are not into it actually. Hindi kami I would not allow the police na paluhurin yung tao tapos tatalian yung kamay sa likod. That's a lot of garbage. Hindi ka pulis niya, hindi ka sundalo. Why would you do that? And if you are the police, why would you wrap a body with masking tapes all around until sa ulo? Na hindi naman tayo nag-manufacture ng mami. Sa Egypt lang yun. If you want to do away with this guy, simply one use bullet and hit him in the head. And that's it. Bakit pa yung patali-talian itapon mo? Kasi when I took my oath of office,
I mentioned 7 generals of the police involved in drugs. And I told them, you can have the option to resign or else I will go after you. So nagmatigas sila. So I was forced to divulge the name. And even before I became a president of taking, there were already a lot of killings. Marami, if you can review in time, take a few backward steps, and it would tell you na sila mismo naglilinis na. They were cleansing already, purging. Hindi amin yun. Ours came, ang order ko kay Bato, almost 1 month at a half. Pinag-aralan, sabi ko, pag-aralan mo ang terrain. What is it really? And so they were killing each other to avoid being known, especially the general. But I would not want to venture further because hindi ko naman talaga alam kung sino. But there were a lot of killings. Then came ang police. And I would admit again that maybe a third, one-third is one. 1/3 of the killings were in connection with gunfights by itong mga drug addict who choose to fight it out with the police. Na-remember kayo mismo, alam ninyo yung mga kapatid ninyo, mga pinsan ninyo. And drug addict is always afflicted with paranoia. Kaya sila nagdadala ng baril. Sabi may naghahabol sa kanila, may galit sa kanila. And that invariably, it ends up with a violent death. Ngayon, sabi niyo, bakit sa panahon mo, Mayor, maraming patay? Alam mo, sa totoo lang, kasi ngayon, nagtatrabaho talaga ang pulis. Kasi sabi ko siya, do not give me that stupid thing about hindi makita. So sila nagtatrabaho, pero ganito kasi ang sitwasyon noon. At alam ninyo yan. Maybe a good number of years. Ang pulis noon takot magkakaso. Takot bungguin yung mga politiko kasi imbis na sila yung arresting officer, at the end of the day, sila pa yung may kaso. Kasi yung mga politiko, siyempre, malapit sa Malacanang, tawag ng ganon. Tapos maraming bodyguard dito, military, police. Ang mga tao takot. Pasme ang military, individually, pati police, mahirap na, kakaso, patay ka pa. They cannot go to the camp and tell their commander na samahan mo ako kasi inapi-api ako. Di sabihin ka ng camp commander na, di wag kang lumabas. Diyan ka lang sa kampo. And besides, the police do not really or cannot go out of camps without the permission of the camp commander. Unlike the police, they are the law enforcement. Sila yung manghuli ng shabu dito, jaywalking dyan, wrong parking. Kaya they are almost open to temptation. But more than anything else, ayaw kasi ng pulis magkakaso. Because dapat malaman ninyo, kasi pag may kaso na file, that day, tapos na ang pagkain ng pamilya niya. There's no protection. Bahala ka na. Pag sabi niya, sir, may kaso ka, maghanap ka ng abogado. Alam mo ba ang entry fee? Ang initial pay ng police pagpasok ng police? 14,000. At ang mga nurse, doon nagtatrabaho, kayo, alam naman ninyo, 7,000, 8,000. Kaya maraming nurse na nagpulis. Ganun kayo, totoo.
takot yan sila. Panunong ako, sabi ko, alam mo, marami sa inyo nasa droga. Ngayon, mag-surrender kayo. Pag hindi, kasali kayo sa... So, nung binitawan ko, makita mo, they were surrendering by the hundreds of thousands. Sabi ni General Santiago noon, nandoon pa kayo sa Pilipinas, if you're around 4 years ago, sabi ni General Santiago ng Army, who used to head PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, there were already 3 million addicted Filipinos. And 92% all of the barangays. Noon, Maynila lang. Then later on, they say 92% of the total police, barangay, buong Pilipinas. Itong aking figure, iba yung kay Santiago, 3 million noon pa yon. Ako, I'm still counting. I'm waiting for the figures at the end of the month because then I would know kung magkano. But I'm sure that I would breach the million mark also. So easily, it's 4,000. 4 million Filipino addict. Sino ba naman presidente na hindi magalit ng ganun? So sinabi ko, surrender kayo or else. So lahat ng mga mayor ng mga ulol, yung mga hambugiro, from Mindanao to pati yung si Albuera, yung pinatay doon sa jail, kasali yung pumunta pa naman sa akin at nagsabi na, Mayor, di talaga totoo yan. Huwag kang maniwala. Intriga lang yan sa... Sabi ko, putang ina ninyo, huwag ninyo akong lukuin. Do not lie to me. And even the police, pati ang military, huwag ninyo akong bulat. Sabihin mo lang ang totoo kung tulong lang gusto mo, maghanap tayo ng paraan. Pero huwag ninyo akong bulahin. Ayaw ko yan. Kasi yung buhay pa ang nanay ko, mamatay halos sa kakabula ko ng bulahin ko araw-araw. So naawa ako sa nanay ko, hintuin na ninyong bulahan, kay ayaw ng nanay ko yan. So, galit ako dyan. So, yun. Sorry. Tapos ngayon yung Albuera na mayor na namatay, gusto pa ipakulong dahil daw sabi ng NBI, I did not control because ang NBI as head of head of state, lahat yan, Department of Justice yung isa, DILG yung police. I never really think, bisigay mo lang. But I promise the police na magtrabaho lang kayo at tama yung trabaho, I will protect you. Lahat ng patayan sa Pilipinas, trabaho ng military pati police, because of my order, that is my personal liability. Poprotektahan ko talaga sila, magtrabaho lang kayo. Ngayon sabihin nila na kung totoo sinalbis itong putang inang mayor yan. Si Albuera, well, sabi ko, okay. You want this 9 policemen sent to jail, suffer, because of the one life of the son of a bitch? Siya yun sa western side. From Cebu, Bohol, Leyte, Samar, siya yun. Siya yun. Dito, sa eastern side, si Udikta, yung mag-asawa na pinatay rin doon sa Pantalan.
Kung sinong pumatay sa totoo lang, aywan ko. Pero sila yun ang papatakbo. Ilan ang victims nila? So there are 14 million. Liberal incremental increase on there. Sabi ko lang nang may mga 1 million naging gago sa kanila. And these are really the people creating havoc in our country. Why? Pagka pumasok ang anak ninyo, di ba? Ang family is dysfunctional already. Magnakaw ng bagay, makipag-away, saksakin ang nanay, patayin ang tatay. Ang lula niya, akala niya, demonyo daw, pag-picture na. Sira na eh. So, the social cost, ang pagbabayaran ng isang pamilya. It's not about drugs alone. Kung hanggang dyan lang, okay lang. Kung hanggang dyan, okay lang. Ang problema, ang pamilya. Ang mga bata. Ang pag-aaral. Ang pagkain. Then the violence against the wife. Suspitsoso yan eh. Akala niya, nga asawa niya nangangaliwa. Bagay yung iba, totoo, pero hindi kayo dyan. Ginawa mo pala. Yan. Sira na ang buhay, sira lahat. Future ng bata, wala na. Thrown to the dogs. Gastos, krimen, and ang society. You are remitting about 10 billion to the country. Let me give you, kung ang anak mo doon, ang iniwan mo, o yung anak mong babae na hold up, na rape, na ano, dito, napapakamatay kay trabaho. And that goes for everybody, OFWs. Yung isa sa Riyadh, yung isa sa Qatar, ang asawa, they remit money thinking that they are there for the sacrifice so that they can educate their children. Pagdating nila, 2 to 3 years after, ang bata na lalaki lulong na sa droga, ang anak ng babae nagkalat na, nag-ano na lang, o na-rape, na victim of abuse, or everything. So yan. Ilan tayo nagsasakripisyo? Alam ko yan. Tapos gawain mo lang na, look, one is 50, 60, 100, no? 200 pesos. Tondo. Once a day. Times 1 month is 6,000. Wala pa yung akin, you just peg it at the 3 million. Times 3 million is 18 billion a month. Times 1 year, that is 216 billion industry. Kaya, maman, kung buhayin pa kita, gago ka talaga. Anak ng puta. Huwag mo talagang gawin yan. Putang ina, talagang papatayin kita. Stop fucking it. Stop fucking it. Huwag mong gawin yan, maghintay ka lang. Total, 6 years mo lang ako. O magdasal ka lang, mahulog yung aeroplano ko pag uwi. Habang nandyan ako for 6 years, hintuin mo na yan, talagang madidisgrasya ka. I will not allow, even baski na it will grow bigger than what it is today. Ngayon, paliit ng paliit. Mahal na ang droga. Ito, something thousands na isang gamot, 200 lang.
Ngayon, by the thousands. Pero kung nandiyan ka pa, wala talaga akong magawa. Ngayon, I was castigated by the human rights. Ang una kasi dyan sa Pilipinas, ang yelo, nilamar, ayaw makatanggap ng talo. At alam mo kung sino yung military aid niya? Nung siya ay nasa kabinete ni panahon ni si General Garbo. General Garbo yung isang pinangalanan kong board strap. Kung nanalo si Rojas kasi bugok, hindi niya alam na ano nangyari dyan. Ako sa Davao, sa totoo lang, hindi naman akong gayabang. Pulis, lukuhin mo ako, babarilin kita dyan. Totoo. Putang nang pag sinabi mo, tapos bulahin mo ako, letse ka. Hindi kita binaril sa bayag. Huwag mong gawin sa akin. Hindi ako pwede dyan, ganon. Huwag mong bulahin. Kaya yan. So, anong silbi mo? Of what good would it be? Nasa bayan mo, you would hit 7, maybe 10, and yet the people are wallowing in agony and suffering. Kita mo naman nun, tignan mo ang crime rate ngayon. Halos wala. Magtanong ka doon, magtawag ka ng mga pinsan na, kakalakad na sila. Tanong kayo, ngayon, may cellphone mo. Totoo ba itong sinasabi ng putang ng gagon to? So yan. And it will improve and improve and improve. My campaign against drug will not stop until the end of my term. That will be 6 years from now. Until the last pusher and the last drug lord are nakikinig kasi simultaneous cast na. Kikinig yung mga ulol. Hintuan na lang ninyo. Talagang hindi tayo hindi tayo papayag na. Mapahiya na ako ng papahiya. Huwag lang yung ganong korupsyon, walang ginawa. O sabihin lang na ang issue sa akin is ganunan sa Davao, pati babae. Babae. O yung isa, hintayin mo lang maya. Paunin kita sa Davao, paalis pa naman ka. Hindi, biro lang yan. So, I was put to task. Ang masakit lang ganito, away kami ni Obama. Sabi ko sa kanya, kasi una yung human rights. This is not human rights. It is not genocide. It does not, it's not about race. Yung ethnic cleansing, yung ayaw mo tapos na ito, hindi ito atin, patay na. That's what's happening. Yun ang human rights and religion. Yung patay mo kasi ito, hindi ito Kristanos o hindi ito Islam na you go like crazy. Yun ang itong criminal na fight nandiyan ba yung figure na putang ina itong mga ulol na to.
Pati yung lista na ilan na ang namatay na. Mga mahal ko na kababayan, this is the drug industry of the Philippines. Ito na yun, nandiyan yung mga pangalan. Ito yun, for example, hindi ko mapakita sa inyo ng ano. Ito. Nandiyan si General Luot. Gagong yan. Itong isa hindi ko makita. Ito kakapala, dinala ko talaga to para makita ninyo, para how sad would it be if we just, mga pangalan yan, no? Elected public official, Maricom, Kulubong, Barangay, Lacuban, Barok, puro ano. $6,000 police, barangay captain, city mayor. Pati karamihan police, wala masyado sa army. Ganito kakapal yan. This is the drug industry of the Philippines. Yung police na listahan, namatay. Isang pager lang yun. It's just a one-pager. Kasi sabi nga nila, extrajudicial killing. Ito, judges. Ngayon ko lang kasi mawalaan kayo ng gana. Puro judges yan. Judge of Dasmariñas, Baguio, Iloilo, Calibo, Iloilo, Calbayog, Surigao. Tingnan mo ang titulo, judge. Alam mo, hindi man ako matakot, demanda ng Leo. Wag na. Ito, mga generals, PNP. Tama. Ganun kakapal. General, Deputy General, PO3. Sabi nila, sinasalvage raw. Look, in the fight against drug sa Philippine National Police, may 30 na ako namatay. Wounded in action, 60. Armed Forces of the Philippines, kasi pinasali ko na sila, I raised the level sa drugs with national security. That I told them, killed in action the armed forces, 58. Wounded, 256. Kung extra mo na mamaril ka ng tao kagad na wala, paano ito na namatay dito? It's very easy for the idiots to say that. Kaya ako, well, of course, sa Pilipinas, the left, hindi nga makatikim ng, ayaw tumitingin ng talo. So, they continue to demonstrate. Nakikisali naman yung left kasi yung pinatay ni Marcos pa naman niya, inilibing ko doon sa libingan. Nagalit sa akin, pero yung left, hindi papayag yan, alisin ako dyan.
Isa ako sa kanila. I'm the first left-leaning president of the Republic of the Philippines. Pero kailanman, I'm just a socialist. Anak lang ako ng mahirap. Anak lang ako ng migrant sa Mindanao. Tatay ko galing Cebu, Banata. Paano ako magkaroon ng mindset na isip mayaman? So always, ang ano ko is, yung namulatan ko sa mata ko, ang hirap. Do you know that in Davao, sa likod ng Ateneo de Davao, used to be a wetland, Pagatpatan tawag sa Bisaya. Nagbahay ang tatay ko dyan pagdating namin 2 months after we arrived Davao. Alam mo, nadismantol. Yung pala, lahat ng lupa sa Davao may-ari. Kaya ako, naglaki ako ng... So yung left, hindi talaga papayag na alisin ako. Iba-iba lang yung kanila kasi, yun nga, si Marcos daw, you know, we have to end the hatred. You cannot hate forever. And we have to stop. Kasi pag hindi po pinayagan yan, mine is the law. Either you are a president or a soldier or a soldier. You are qualified there. Marcos was a president, no doubt about it. He was a soldier. Wala naman nagsabi na, kung sabihin mo, duwag siya, where's your evidence? May medalya yung tao eh. Ako nga, baski ribbon sa high school, wala. We have to stop hating each other. You know, whenever there is that move to bury Marcos sa libinang ng mga biyane at itong ayaw, bigyan ko lang sa inyo, magprangkahan tayo. The Ilocandia, the Spanish-speaking Filipinos nasasaktan. Kaya ang hatred, tapusin na natin ito. Bakit sige na, wala na assets na yun. It was a bad dream. Kung ginustok ni Cory, pati ni Noynoy, total na presidente na lang sila, bakit hindi nila iniba ang batas? Bakit na sinabi na, yan, si Marcos, hindi pwedeng ilibing yan. Isali mo na si Duterte. Ngayon, kami dito, we are just trying to, you have to temper the ages of time. Hindi mo siyempre pwede mas paragin lang tayong galit. Wala nang katapusan yan. Hayaan mo yan dyan. For after all, he was really a president and a soldier. Itong mga Amerikano sunod, ang ayaw ko kasi dyan na President Duterte, nung mayor ako, yun na rin ang banat sa akin. Extrajudicial killing. But this time, okay lang yun, mayor ako. But when I became president, these idiots, hindi na alam kung ano ang batas ng international law. You do not reprimand me because I carry the sovereignty, non-interference. Lekturan ko lang yung mga Amerikano, pati yung mga UN. Hoy, pati si Obama, baka balang araw kung anong posisyon niya. We are members of the United Nations, correct? So if there is something that you are against in my policies or my behavior, you go to the United Nations and complain. Then the United Nations will order its organs or agencies or human rights you investigate.
Then and only then, when there is a report submitted to the assembly, that you will bring it forth to the floor. Huwag mo akong pagilitan na buhay mo ako o ano, kasi I am the President of the Republic of the Philippines. That, I said, alam mo kasi ganito ang Amerikano. Every time mag-criticize sila, hindi lang ako, talagang itoy-itoy lang tayo pasunod-sunod. Pati armas, hindi tayo makabili sa ibang bansa. We have to seek the permission of the Americans. Now, we bought about 4 F-50s from Korea, American technology. So, end user ka Philippines, they would have a final say, whom to sell, whom to deny. Hindi tayo talaga, pre. Ang mga foreign policy natin, kung dito sila, dito tayo. Kaya sabi ko, high time, I will craft an independent foreign policy. So, hindi na ako susunod sa'yo. Marapos mo kami, babuyin mo kami. Kasi sabihin kaagad niya, you know, if we don't stop this practice of extrajudicial killing in your country, who will be forced to cut off the assistance and the aid that you are receiving. Ang aid kaagad, sabihin putulin. Taka sinabi ko, putang. Sinabi ko sa TV, putang ina kayong lahat. Mga letse kayo. We were under Spain for 400 years and we endured it. We were under you for 50 years, you Americans. You live out of the fat of the land. You got the best of our words and everything. And you have the goal to say to me, we will cut your aid. Sabi ko kay Obama, go to hell. You criticize, kasi parang, I'm likened like a dog on a leash. Para na tinalian mo ko sa isang poste, na kung sabihin mo magkamali ka, mag-training ka ng aso mo, hindi marunong magtindig, itapon mo yung pan, malapit, tapos palayo ng palayo, pero there's a Visayan idiom, I don't know if it's yours also. Amin yung, wag mo kami tignang patay gutom. As if we will die. That's usually. Patay is dead, gutom is hungry. Para sinabihin na kayo mga patay, gutom. Putang ina ninyo. Kayo ang nagtira sa, I said, you occupied us for 50 years. You lived off with the fat of my land. Do not bullshit me. Kaya sabi nila, nagbili tayo 23,000 kasi yung bore, maluwang na isa yung katatapos ng bala. May rifling tawag nila. Pagpasok niyan doon sa loob, mayroon umiikot yan para na gano'n. Para yung spin, paglabas ng may sarili siyang momentum. Pag maghangin o gano'n, diretso-diretso yan. Kasi may sarili siyang kaya kung wala, maluwang na, gumagano na ang bala. Pag tama ng target, hindi na butas, gano'n na. So that would indicate to you that, kaya nagbili tayo ng 23. Sabi ng isang ulol na senador, we will not sell you the rifle. Okay lang. Sabi ko, actually sa China, pag sabi ko lang na magbili kami, 1 week after, sabi niya, nandito, nakunin na ninyo. Inaapura pa ako. O, totoo. Sabi ko na, Ambassador, I'll have to look for the money. I'll go to Congress because we just cannot get the money from nowhere. No, never mind. You pay when able. Russia, anong sinabi ni Putin? We have everything you need. You can get it. Di sinabi ko sa mga Amerikano, no more, I will not buy from you. Why?
do not like you, and besides, Russia told me, buy one, take one. Pero hindi, God. Sinabi ko lang para pang ano, hindi mo kailangan ng armas. Bakit? Gagamitin ko lang, patayin ko yung kapwa ko Pilipino, mga NPA. Tsaka yung mga NPA, tumahimik na kayo dyan. Pero every time I sign anything that buys a bullet, I always think that either it's used against the Moro na Pilipino o mga NPA. Kaya ako, di masyado ako, istorya na lang tayo. So we're talking with the NPAs. Wala nang gera ngayon. Wala nang gera sa Luzon. No more because there's an ongoing talks. Sa MI naman, they have agreed to talk. Si Noor naman sa he wants it separate. But it has stopped. Ang nandyan ngayon yung Maote, yung parang nag-pledge ng allegiance sa ISIS. And that is a problem. And hulo doon sa mga Abu Sayyaf. So nandito man si classmate ko, Brad ko pa to sa Prat. Sabi ko, tapusin mo yan ang gera doon. Mag-sacrifice ka. Ikaw ang magpapako sa krus doon. But I know that he's good. He's a good negotiator. Classmate ko talaga yan. Brad ko pa sa Prat. So yun ang story. Economy, it will improve. It will improve by itself. Kita mo mga negosyante kausap ko. Ang sabi lang kasi sinisiraan ako ng Amerikano, yung ubi na si Alisan raw kay independent policy. That has nothing to do with your money. I don't intend to get it. You can go in. I can guarantee you your return of investment. Dalhin mo balik sa inyo. And that's business, sabi ko. And I encourage everybody. At marami naman, yung iba na napaniwala itong mga unggoy na to. Putang ina. Kaya sabi ko, do it to some other presidents, not me. Hindi ako papayag ng insulin ng mga gano'n. Mabubuhay tayo. Para sigurado, mag-overtime kayo hanggang umaga. Well, anyway, I'd like to thank you all from the bottom of my heart for contributing to the economy. And I will assure you, corruption will stop. Talaga stop. Stop na. When you, look, kayo bang mga Pilipino, learn to be assertive. May fire out ako ngayong 2. Pag uwi ko ngayon, mayroon akong sabihin na talagang paalisin ko. Mga taas na official, maalaman na ninyo. Learn to be assertive. Sinabi ko na sa inyo na lahat talagang hinigpitan ko. Kunting pagkakamali lang, even a whisper, do not do it because baski na bulong lang. Either magsugal pa ako kung hindi totoo o hindi, o paalisin na lang kita. The better practice is, if I am in doubt, you go. Huwag na ako baka hindi totoo yan. Ngayon, kayong lahat, nagtatrabaho kayo. Sa labor, I want online na. And they're going to perfect it next year. Online na, magpunta na lang kayo doon, bigyan kayo ng date. Ayaw kong makita ang Pilipino nagpipila. O kung mayroon man, ganito ang sabi ko. Pagdating ng Pilipino, pupunta ako ng Singapore, anong gawin ko? And you will be given a shopping list. Ito. Birth certificate, ganon. Sabi ko sa kanila, ibigay mo yan. Do not add or take away anything there. Kung 1 to 7 lang yan. And give him a plastic slip. Be back
tapos tumingin kayo sa putang inang laki ng gastos ko dyan sa computer na yan. Gamitin nyo yan. Ang workload namin, sige, balik ka dito next week. 3 o'clock in the afternoon, makuha mo na. Ngayon, kung hingian kayo yung mga lupa-lupa ninyo, kasi kayo nagbibigay. You create a sin. Magbastos ka doon. Huwag kang matakot. Basta malaman ko, wala yan. Sabihin mo, ano? Sabi ni Duterte, bastusin raw kita pag hiningian mo ako. Huwag ka matakot, demanda. Putang ina ka. Gusto mo sipain pa kita dito? Gusto mo? Huwag kayo magpaluko ng mga kurap. Pag hiningian kayo, tsaka pag uwi din nyo ngayong Pasko, sila, magtingin lang. Pero they are not allowed to. Pag magkuha ganong kunin, hindi yan iyo. Sabi ni Mayor lang kasi ang tawag. Gusto ko tawagin ninyo ako Mayor lang. Ayaw ko yung presidente. Mayor lang. Pag hindi Mayor, hindi ko kayo, next time, isnabin ko na kayo. Harapin ko na lang mga Indonesian, pati Mayor lang, Mayor. Kasi mas maganda pakinggan, Mayor. Ayaw ko lang, Presidente. Yan. Saka I said, I have to go. Lilipad na. Going home na ako. Pero, di ba makikita? May mga taga Davao, but if you happen to pass by Davao, itong hindi ka makapasok sa bahay minsan kasi sa isang kanto, sa Dunya Luisa, yung Teachers Village noon yan eh. Pagpasok mo, mayroon na dyan. Tapos isang kanto meron. Sabihin mo, alam mo, sabihin ni Mayor, pag hindi mo papasukin, kunin ko yung baril mo, barilin kita. Sabihin mo lang na mag-radyo ka lang. Kami yung tiga Singapore na sabi ni Mayor, ang regalo yung mga pabango. Wala ako, ngamoy na. Kung ano lang, kung ano-ano, huwag masyado mahal. But be assertive. Yun talaga ang kulang ng Pilipino. Huwag kang magpaluko. Kasi kayo nagpapaluko eh. Pagbigay ng gano'n, magbigay daw tayo ng, balikan mo ko agad. Hingihan mo ako? Punta ako kay Mayor. Alam nila. Sabi ko, pag may nariyan ko, pupunta ko kayo. Sipain ko kayo sa maraming tao. Tadyakan kita. Ginagawa ko sa Davao noon yan. Either sampal o tadyak ang abutin mo sa akin. Ano naman taga Davao? Kaya assertive ka. Basta niluluko ka doon sa atin. Huwag dito doon ka doon sa atin lang. Learn to be assertive. Yan pinupwersa mo ang iyong karapatan. Kung lukuhin ka dyan sa police, gano'n, putang ina mo, huwag mo akong lukuhin, Sabi niya, huwag mo lang daw, ang babae, huwag daw dito saktan na police, kaya hindi daw sila marunong mag-away. Well, anyway, if you get my cue properly, when you are in the right, stand your ground. Pag magkuha-kuha dyan sa bag, maghingi, mayroon ba tayo? Lahat papuntang taxi driver. Tingnan mo yung number, tingnan mo. Anyway, sabihin mo, pagka yung niluloko ka, sabihin mo, mga driver, ayaw ko pero galing ako Singapore, bago siya umuwi para Davao noon, nabi talaga niya.
pag niloko kami mga returning, pati yung police magparking, magpara-para. Tignan mo. Pagka gano'n niya, magpara-para, sabi nga, mawalaan ng trabaho yan. Kung hindi ko babaril, totoo, pag ako ang pinainit ng ulo mo, marami na akong napatay. Pag-ibig. Wala na akong girlfriend. Pinatawad ko na silang lahat. Pinatawad ko na sila sa kasalanan nila sa akin. Sabi ko, matanda na ako. So again, before I forget, it's Christmas time. Merry Christmas. Sana your love is safe Christmas. Again, I said, ang slogan niya, wag na politiko, hindi naman ako pwedeng tumakbo. Ay, may lagot ba? Be assertive of your right. Yun lang. Kasi wala dito, sabihin mo, wag kayo magpaloko, yung mga putang ina yan. Sabihin mo, putang ina. Ako nagasweldo sa'yo, tapos ganunin mo ako. Ba nyo alam? Paano ba kinuha mo yung sweldo mo? Pagod namin yan, putang ina ka. Huwag kaming ganunin. And that goes for everybody, the president, down to the last barangay. Okay. Maraming salamat at I have to go, I have to fly. Merry Christmas and Happy New Year.